Hi class, topic natin ngayon is application ng Venn diagram sa word problem. So ito yung, meron tayo dalawang problem ngayon. Hi Ma'am Geraldine Ignacio, ito na yung request mo. Yan. So 180, wait lang, highlight. Yan, 180 students, 180 college freshmen were interviewed. So 180 lahat. 85 were registered for math class, 70 were registered for an English class, and ito yung mahalaga, 50 were registered for both math and English. So, mahalaga yung both. So, first step, gawa kayo ng rectangle. Kailangan yung rectangle nyo, perfect rectangle. Yan, perfect rectangle dapat. Tadaan! Yan. Dahil dalawa lang yung subject dyan, math tsaka English, so dalawang bilog lang yan. So, gagawa tayo ng dalawang bilog. Kailangan perfect na bilog din. Tadaan! Tsaka isang green na bilog. Yan. Tadaan! Yan. Tapos, pagkita yung label. Siyempre, mahalaga yung label. So, ito, math. Ito isa, English. Yan. So, ang sabi, ang unahin nyo, yung both. 50 were registered for both math and English. So, dito yung 50. Yan. Kasi nasa loob siya ng green, nasa loob siya ng blue. Okay na yan. Next, 70 were registered for an English class. So, yung green, 70. Eh, may 50 ka na. So, kulang ka pa ng 20. Yun yun. 85 were registered for a math class. So, 85. Eh, may 50 ka na. So, kulang ka pa ng 35. So, yung buong bilog na kulay blue, 50 plus 35, 85. 180 lahat ng estudyante na in-interview. So, add natin yung tatlong to. 35 plus 50 plus 20. Add natin. So, 5. Ito, 3 plus 2 plus 5 is 10. Diba? So, 105, yung namili ng math tsaka English. Diba? Tapos, 180 lahat yung in-interview. So, 180 minus 105. Yan. So, may natitira pang 70. Ay, pat 5 yan. Ulit. May natitira pang 75. So, saan nalagay 75? Dito sa labas ng dalawang bilog. Answer natin yung mga problem. How many sign up only for math class? So, pag sinabing only math class, so walang green na kasama yon. So, ang sagot dyan, 35. Yan. Ito lang yon. Only math class. Yan. Hindi kasama yung 50. Letter B. How many sign up only for an English class? So, English class only, yung kulay green. Kaso ito, may kulay blue, diba? So, hindi kasali yan. So, 20 lang. How many sign up for math or English? So, pag sinabing or, union. Sabi ng union, pinagsama-sama, ito, or ito. Union, lahat yan. So, di ba, inadad natin yan? Ito yun, 105. So, 105, yung math or English. Letter D. How many sign up neither for math nor English? So, hindi daw nag-sign up sa math or English, di ba? So, ito yun, 75, yung nasa labas. O, yun lang yung paggawa niyan. So, pwede natin isulat yung letter D as, di ba, neither math nor English. So, pwedeng math, union, English, tapos prime or complement, di ba? So, yun yung 75. Yun yun. So, yung ano naman, ito naman, di ba, ano to? Math, union, English. Ito, ma-minus-minus na lang natin yan. Doon tayo sa second kasi mahalaga yung oras. Second number. Yan. Ito, tatluhan na. Highlight natin yung mga given. Ayan. So, 100 students were interviewed. 100. Tapos, ito yung mga ibang given. 28 took mathematics. 33 took science. 42 took English. Tatlong set. Sabihin, tatlong bilog yan. Tapos, 9 took math and science. So, 9, math at science. 10 took math and English. 6 took science and English. So, pinakahuli, that is, yan, 4 took all 3 subjects. Dahil meron silang yung took all subjects, diba? Ibig sabihin, joint set sila. Sabihin ng joint set, yung mga bilog, magkakadikit. Kasi joint nga, magkakasama, magkakasapaw. So, first step, drawing tayo ng rectangle. Yan. Next, dahil tatlo yan, math, science, saka English, tatlong bilog. So, gamitin ko na rin yung red. So, isang bilog, ganito yung tsura pagkatluhan. Tapos, yung blue naman, ito. Tapos, okay na yan. Tapos, isang bilog, green naman. Yan. Pwede ka gumamit dito ng rectangle. Instead ng bilog, rectangle. Then yung next, siyempre, pinakamahalaga, label. Kasi, ang hirap pag walang label, di ba? So, math, science,
tsaka English. Yan. So, unahin nyo dyan, siyempre, yung 4 took all three subjects. So, sa pinakagitna, gitnang-gitna, ito yun. Ay, 4 pala. Kala ko 3 subject. 4 took 3 subjects. Yan. So, okay na yan. Next, 6 took science. 6 took science and English. So, ito yung science, ito yung English, yung may green, saka may blue. Eh, di ba 6? Eh, may 4 ka na. So, dito, 2 na lang yung kulang. Di ba? 10 took math and English. So, ito yung math, yung red, English naman yung green. So, 10 yun. Eh, meron ka ng 4. So, 6. Kasi ito yan, no? Yan. Boundary, itong gitna. Yan, yung face, yung nag-overlap. Tapos, 9 took math and science. So, 9, math, yung red, science, yung blue, 9. Eh, may 4 ka na. So, dito, 5. Kasi 5 plus 4, yan, yung intersection, 9. Tapos, dun tayo sa English. Yung sa isa-isa. 42 took English. So, bilangan nyo muna yung laman ng English. So, ang laman ng English, 6, 4, tsaka 2. Yung laman ng kulay green. So, add natin yan, 12. Eh, 42 laman ng English. So, 42 minus 12, ibig sabihin, may 30 pa dito. Yan. Kasi 30 plus 6 plus 4 plus 2, 42. 33 took science. So, bilangin mo natin yung science. Ang science, ang laman ng blue, 5, 4, 2. So, 5 plus 4 plus 2. So, 5 plus 4, 9 plus 2, 11. Eh, 33 daw. So, 33 minus 11, 22. Sabihin, may 22 pa dito. Math naman. Yung math, bilangin natin yung loob ng red. So, ang loob ng red is 5, 4, 6. So, pag inad natin yan is 15. Eh, ang nagtok daw ng math is 28. So, 28 minus 15. So, sabihin, 13. May 13 pa dito. Yan. 100 student were interviewed. So, 100. So, paano natin makukuha yung hindi nag-take ng math, science, or English? So, ang gawin natin, add natin lahat ng laman ng bilog. Yan. So, add natin. So, 13 plus 5 plus 4 plus 6 plus 22 plus 2 plus 30. So, ang sagot dyan, ang total nitong lahat ng bilog, or lagay ko dito, math, union, science, union, English, ang total ng lahat na yan is 82. 100 100 yung interview lahat, minus 82, ibig sabihin, meron pang 80 na estudyante. Yung 80 na estudyante, sa labas yan. Ibig sabihin, yung 80 na estudyante, ibang subject yung tinake. Yan. Next, letter A. Sagutin natin. How many students took none of the 3 subjects? Sabihin, wala pinili dyan. Siyempre yun, 80 sa labas. Yan. Letter B. How many students took math but not science or English? So, highlight natin. So, ang tinake lang niya is math lang, but not science or English. So, ito yung math lang, di ba? Yan. So, math lang, pero hindi science or English. Ibig sabihin niya lang, yung naka-highlight lang. So, ilan ba yung naman na naka-highlight? 13. So, ang answer dyan is 13. Letter C. Burahin ko muna yung highlight. Para natin nalito. Yan. 13. 13. 13 yung sagot. Yan. Letter C. How many students took science and math but not English? So, saan ba yung intersection ng science at math? Ito yung science and math, di ba? Science and math. Pero ang sabi, but not English. Ito yung English yung kulay green. Sabihin, buburahin natin tong blue dito. Ay, sorry. Hindi pala yun. Mali na click ko. So, sabihin, buburahin natin yung blue. Ay, hindi na bura yung blue. So, dito, lagay ko ulit 5. Sabihin, ang sagot lang doon, ito. Yan lang. Science and math, but not English. Yan. Kasi and, di ba? And intersection. So, ang answer dyan is 5. Yan. So, yun lang yun. Yan lang yung ginagawa sa Venn diagram. Unahin nyo muna yung took all subject, tapos sige dalawa, tapos sige isa. Yan. So, pag mayroong all, pag may ganyan, may all, sabihin joint, magkakadikit, magkakasapaw yung mga circle. Pero pag walang all, sabihin magkahiwalay, disjoint yun. Pero bihira kasi yun eh. Tapos, sir, meron bang apatan na bilog? Meron, kaso pang college yun. Yung pang-apat, hindi na siya mukhang circle, mukha na siyang alien. Okay, so kung may tanong, comment na lang. Tapos, kung nagustuhan, edi ayos. Kung may nalito, ulitin na lang ulit. Yan, salamat.